Hello mga kumarites, tara at samahan nyo nga kaming gumala kahit walang pira. So for today's vlog mga kumarites, saan nga ba ang gaod? Ay kata at tayo papasyal kahit walang pidoy. Dadaanan na nga lang pala ako ni Inay, kaya ayan, nagumpisa na nga pala ako maglakad dito sa aming subdivision. Medyo makulimlim nga nito mga kumarites at sana nga ay wag umulan. At saan nga ba ang gala natin kahit wala naman tayong pira? Isa-celebrate nga pala natin ngayon ang birthday ng aking friendy na si TJ. Alam nyo naman mga kumarites na hindi nga ako pala gala. At ilang beses ko na din sinabi sa inyo na kapag ka nga kami ay niyayakag nga lang tsaka kami sumasama kagaya nito, syempre. In-invite naman ako mga kumarites no. Ano naman ang akala nyo sa akin? Makapalang peslak. Charot lang, nasaan nga ba tayo ngayon mga kumarites? First time ko nga din pala makapunta dito ha. Actually mga kumarites, hindi ko din alam na meron palang ganito na pasyalan dito sa San Pablo. Nandito nga pala tayo ngayon sa Paraiso de Avedad. Kailangan pala mga kumarites, pag pupunta kayo dito ay meron kayong reservation. At nauna na nga pala dito si na Kuya JR at saka yung friend ko na si TJ kasi sila yung nagpa-reserve dito. At syempre kung gusto nyo magpa-reserve, edi i-message nyo sila. Ito ang kanilang page. And upon entering, English yun. Meron silang pa-welcome juice o diba, ang social. Ngayon lang ako nakaranas ng may pa-welcome juice inayayabang pa nga ni Kyler sa kanyang daddy na meron daw siyang juice. Ay aba, ang bata na uhaw sa biyahe. Pero mga kumarites, pamula sa amin, hindi naman siya ganong kalayo. Uminom na nga din ako at naku baka mawalan tayo ng boses sa pagbo-voice over. Charot. And ayun nga, medyo umaambon at meron nga silang nakaredy na mga payong. Kaya naman ayan, sina Inay tigi-tigisa sila at sinukob na nga lang pala nila si Kurt. Tapos yung may mga payong naman, edi pwedeng magsolo. Charot. Alam ko, hinahanap niyo yung asawa ko kung bakit hindi namin kasama. Linggo nga ngayon pero may trabaho pa nga din sila. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa nilang trabaho. Kaya ayan, ito muna, nandito muna tayo sa entrance. Grabe, ang ganda dito mga kumarites. Alam niyo yun, napaka eco-friendly niya. Kung mahilig nga kayo sa nature, bagay na bagay kayo dito at nakakahiyang magkalat ha. Kita nyo naman at wala talaga kayong makikitang kalat. Nakakatuwa dahil yung kanilang mga restaurant dito ay parang bahay. Basta ang ganda niya, para kang nasa village. At ang gaganda ng design ng bahay dito, ang makikita nyo lang talaga ay bubong. As in, literal na bubong talaga. And ayun nga, dito nga din sa may tabi ay meron nga din silang chapel. Yung style niya ay para kang nasa Padre Pio, ganun. And ayun nga, dito na kami dinala at inassist naman kami nung kanilang mga staff. At yun nga, yung reservation pa nga ni na Kuya ay naandun pa nga sa taas. At umakyat na nga kami at medyo natakot pa nga ako sa hagdanan. Kaya kung may mga kasama kayong bata na malilikot, naku wag nyo nga hayaan na nasa hagdanan kasi baka mahulog. At pagkaakyat nga namin dito ay naandito na nga din yung birthday boy at naandito na nga rin sina Ate Allen at yung asawa niya na si Kuya Arlon. In fairness ha, ang cute din ng kanilang lamesa. Yayamanin, para kang nasa palasyo. Diyos ko po, nahiya naman ako sa pinggan. Talaga namang nagkukulay ginto Naupo na nga kami lahat niyan at ayan, kinuha na nga ni Kuya yung menu. Ang ganda rin nga dito sa taas, sayang nga lang at umuulan. Kita nyo naman, ang ganda din ng chandelier. May pa-chandelier. Sorry na, sanay lang ako sa ilaw na bilog na tig 20 watts. Charot. So ito na nga mga kumarites yung menu at bahala na nga kami kung anong gusto namin. Kung gusto mo ng kanin, meron din naman, may blue rice pa nga. Meron na nga din sila dito, yan yung parang pamboodle fight. Ang dami nang makakakain yan ha. Tapos meron nga din mga pasta, kaya naman ayan, ito na lang yung pinili ko. Sa pasta na lang tayo. Yung truffle pesto pasta yung pinili ko dahil nakikita ko nga niluluto yun ni Habi David tsaka ni Habi Rai. Alam nyo ba kung sino yun? Ayun yung mga favorite kong vlogger na couple. Tapos ayun nga, nagkanya-kanya na kami ng order at mamaya makikita nyo kung ano yung mga in-order nila. At ayan, si Kuya Curty nga ay namimili na nga din ng kanyang kakainin at as usual, chicken pa din. At dahil syempre diba, ipe-prepare pa naman yung food kaya nagkayayaan nga kami bumaba muna. Buti na lang at hindi nga ganong kalakas ang ulan, ambon-ambon lang. Kaya ayan, tara at samahan nyo nga kami, tara gagala. Ay aba, sayang, magpipicture-picture tayo doon sa labas. Ay yain ang maambunan, makapagpapicture laang. Charot. Ay nakapagpapicture nga tapos tinarangkaso naman. Wag naman. Tapos ayan, si Kyler nga ay ayaw pa nga magpahawak sa mami niya. Gusto niya siya ang bababa mismo sa hagdanan. Pero inalalayan pa din ng mami niya kasi nga baka mahulog. Tapos itong anak ko naman, napakatamad. Pinaghahawak ko lang ng payong at sabi ko nga ay ako'y magbibidyo-bidyo. Ay Diyos ko po, atag na sa akin iabot ang payong. Kita nyo, ang cute ng
yung kanilang mga tapakan may flowers pa. Sayang talaga at umaambon nga nito, pero ox lang naman dahil hindi naman ganun kalakas. Pero kailangan pa din ng payong dahil nga baka tayo ay trangkasuhin. At dito naman sa baba ay meron pa nga silang swimming pool. Siguro pwede din nga dito mag-check-in kasi dito nga sa may part na to ay meron nga silang mga bahay. Hindi na nga kami bumaba sa part na yan at dito na lang kami sa may gilid dahil dito nga marami pa din tayong makikita. Hindi lang talaga siya literal na restaurant lang dahil pwede nga siyang pasyalan. Ang ganda kasi ng place. Ang sarap mag-picture taking dahil ang gaganda ng view. Sayang talaga, dapat pala bumaba ako dun sa may pool dahil meron palang bridge doon. So ayun nga, izinumpa nga nung anak ko, meron daw kasing estatwa, siya kasi yung nag-zoom niya. At dito naman ako pumunta sa dinaanan namin kanina. Ito nga pala yung parang nagsisilbing chapel nila dito. Kaya kung gusto mo ng garden wedding, naku, pwede dito. At ayun nga, napahiwalay na nga ako sa kanila na andito sila sa kabilang side. Medyo mahaba-haba itong ating mini vlog na ito, kaya naku, mauubusan ata ako ng ibo-voice over. Kagabi nga inedit ko to para ngayon nga mag-voice over na lang ako. Akala nyo ba madaling maging vlogger? Naku, hindi. Sa totoo lang, ang pagiging vlogger ay isa rin trabaho. Mas matarbaho pa nga to sa trabaho ko talaga sa company, sa totoo lang. Dahil sa company, kapag ka nakapagbalot ako ng manual, okay na eh. Dito, kailangan mo pang i-edit, kailangan mo pang i-voice over, tapos kailangan mo pang pasadahan kung okay na. Lalapatan ko pa yan ng mga effects na natawa. Pero dahil nga gusto ko nga tong ginagawa ko, carry lang kahit mahirap. O at least kahit papano, yung mga kumartes natin dyan, nag-aabang ng aking mga mini vlog. O aminin nyo, isa ka rin sa mga nag-aantay ng aking vlog. Ito naman kasing vlog ko mga kumartes, hindi naman to for the money lang. Ay aba, maswerte na tayo na maka-million views. O diba? Swertihan lang talaga yun. So ayun na nga, pupunta tayo doon kina inay dahil naandun sila sa may taas. Hindi ko din alam kung anong meron dito, sumunod lang ako sa kanila. Doon kasi ako sa kabila galing. Okay, meron pala ditong garage sale. Akalain mo yun, meron din sila mga free love dito. Merong mga sapatos, may mga tsinelas, may bag, may mga damit. Sangka pa, meron ding newborn na diaper. Oy, pero hindi free love yan ha. Baka naman sabihin nyo, gamit na. Bago nga yun, kita nyo naman na nasa lagayan pa. Tapos ayan, si na kuya nakabili dito ng parang inhaler. Tapos ito naman si Ineng nagsukat nga ng sapatos at ayun nga, kasyang-kasya nga sa kanya. Ito namang anak ko, basag trip sa kanyang tita. Hindi na daw bagay sa tita niya yon dahil hindi na daw siya nagdudubay. Parang ako lang daw, parehas na daw kaming mataba. Diba? Basag trip talaga. At ayan mga kumarites, ito nga pala yung aking friendly, ang ating birthday boy na si TJ. At syempre, hindi pa nga nagtatapos dyan. Bababa ulit tayo dito. Dyan nga pala ako galing. Nakakatuwa nga yung mga hagdanan dito para ka lang nasa rice terraces. At dahil nga yung food namin wala pa naman, kaya ayan, naggala-gala nga muna kami dito sa labas. Sa totoo lang naman talaga mga kumarites, dito sa San Pablo, marami din talagang pasyalan na hindi ko alam. Kagaya niyan, first time ko lang din makarating dito. At ayan, sabi nga ni Ate Allen, dito nga daw kami mag-picture-picture. Kaya naman ayan, yung aking ng cellphone, ini-standby ko na din sa gilid. Buti na nga lang yung case ng cellphone ko, meron ding stand. Ganon talaga kapag ka-vloggeris ka. Medyo hassle pa kasi kung bubuksan ko pa yung tripod ko, medyo matagal pa. May pa-hassle pa nga nalalaman. Alam niyo yon? Hindi ko rin alam, bahala ka nang mag-google, charot. Anong Google? Google! Ay nako, sadyang nakakabulol mag-voice over mga kumarites. Sadya namang nakakautal Tapos dito nga sa aakyatan natin, na andyan nga pala yung chapel. Doon nga sa likod nito mga kumarites, hindi pa nga namin napuntahan. Tumawag na kasi yung asawa ni Ate Allen na okay na nga yung food, kaya umakyat na nga ulit kami dito sa taas. Ay grabe, kita nyo naman yan. Itsura pa lang talaga, talagang nakakatakam na ang mga pagkain. At ayan, si Kyler nga nag-uumpisa na nga rin kumain, pati na nga rin itong si Kurt. Ay hindi pa nga nabubuksan yung cake at mag-happy birthday pa, kumain na agad. Ay napasal na ata sa aming pag-iikot. At syempre, bago nga tayo mag-umpisang kumain, kakantahan muna natin ng happy birthday itong ating kumarites na si TJ. Ang ugali kasi yan mga kumarites, parang ako, tahimik lang kami sa umpisa. Charis! Kaya first meet pa lang talaga namin, magkasundo na kaming dalawa. So ayun, wala naman kaming ibang hiling, kundi sana ibigyan ka pa ni Lord ng marami pang birthday. At palaging healthy at mag-iingat palagi. So tara at sabayan nyo nga kaming kumanta ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. At yun nga, pagkatapos
pagkatapos nga namin kumanta ng happy birthday, di syempre picturean muna ang ating mga pagkain. Hindi na yan mawawala sa atin, remembrance yan. Kailangan talaga mabidyohan natin lahat. Sa totoo lang naman talaga, masarap naman talaga maging vlogger, mga kumarites. Kagaya niyan, yung mga occasion na ganito, yung may mga celebration, makukuha na natin ng vlog. Sama yan sa ating mga memories, kaya buti na nga lang naging vlogger si kumarites nyo. Charot! Ayan, magpi-feeling social muna tayo sa araw na ito, mga kumarites. Grabe kasi yung place, nakakasosyal talaga. Wag muna tayo maging patay gutom for today's video. Charot! Small bite lang, ganon. Hoy, ang arte. Ay syempre, magpipiling mayaman muna tayo kahit wala tayong pido. Grabe naman kasi yung pailaw natin sa likod. Yung mga ganyang ilaw ay talaga namang napakasosyal. Wala kasing ganyan sa amin, mga kumarites. Ang meron sa amin yung bumbilyang mahaba. So ayun na nga, ito na yung mga pagkain natin, mga kumarites. Hindi ko kasi mabigkas yung mga pangalan. Yung kay Kyler, lasagna, tapos kay Inay, lasagna din. Tapos ayan, meron nga pala ditong crispy palabok. Syempre, curious ako kung anong lasa niyan. Kaya kumuha nga ako ng kaunti. Nakikita ko nga lang din kasi yan sa mga vlogger. Pag isi-serve nga pala sa inyo, di crispy nga pala yung kanyang pinaka noodles. Tapos yung sauce, kayo na lang yung maglalagay. Di syempre hahaluin nyo, alam nga namang hindi. So lasang palabok naman siya, mga kumarites. Yun nga lang, yung pinaka noodles niya parang makunat kasi nga crispy siya tapos nilagyan ng sauce. Kaya yung noodles kumunat. Kaya kung lulunukin nyo siya, kailangan sabay-sabay. Ay bawal lang may maiwan, ay matitigakan. Kaya yung isang subuan ko, nilunok ko lahat. Ay parang babara sa lalamunan ko Ay hindi ko nga kasi manguya kasi nga makunat yung kanyang noodles. Pero okay naman, masarap naman yung lasa niya. Kaya ayan, pati buho ko nakikikain na rin. At ayan, ito naman yung aking in-order, yung truffle pesto pasta ba yun? Medyo mahirap kasi mga bigkasin yung mga pangalan kasi nga medyo sosyal. Masarap din siya at ayun, pasok nga sa banga. Tas ayun nga, kaya nga pala hindi nakasama yung aking asawa. Meron pa rin silang trabaho sa SM ngayon. Nagkakabit nga pala sila ng mga ilaw. Nirarush kasi yon kasi nga habol nga sa sale sa SM. Tas hinahanap nyo din siguro yung binan kong lalaki. Meron din kasing lakad si tatay kaya hindi rin nakasama. Very very busy person nga pala sila. Charot. Ayan, tinikman ko naman itong kanilang pizza. Parang cheesy pizza ata to. Ang sarap. Yun nga lang nakakabitin ang serving kasi kakaunti. At ayun nga, napansin ko nga na yung buho ko din kumakain na rin. Siguro yung nagugutom na. At ayan, halos nga kaming lahat patapos na nga rin kumain. Ang sarap din ng mga foods nila dito, mga kumarites. Para sa akin nga okay din naman yung mga presyo niya. At saka hindi ka na rin lugi dahil nga sa ganda ng place. Kahit buong pamilya nyo, dalhin nyo dito. Ang ganda dito, mga kumarites. Kung gusto mo nga mag-relax, yung makaalis muna sa stress, naku, bagay ka dito. Nakaka-good vibes talaga yung kanilang ambience. Ganito yung mga gusto ko Kahit papano nga nakagala nga tayo sa long vacation. At ayan, tapos na nga kaming lahat pero si Kyler na nga lang yung naiwan. At nakakatuwa nga dito kapag may birthday, kakantahan ka pa nila. At pagkatapos nga yan ay mag-guess the bill naman tayo, mga kumarites. Wala namang premyo sa makakahula, mag-guess lang naman tayo. Tingnan natin kung malaki o maliit ba yung bill. Tuwin na 4-5 to 5. Naipingin akong kaunti. Ganun di ka. Hula ko. Citizen ko. Hula ko. Hindi, din na. Kamay. Huwagin si kamay. Huwagin alatang. Or? Ako 4-5 to 5. Mga 3. Or 1. Sige, 4-5 ako. 4-5. Ano? Ang akin mga 3-2. Sino pinakamalapit? Yung is the bill mo. Ako 4-5. Kasi ano? Paruan. May clue higher or lower. Ang laki naman. Reveal. Anong closest? Sino ba? Akin reveal. 3-2 nga. 4 ba? 4-1. Kasi sabi ko 3-5
Parang ako yung pinakamataas. Reveal! Ah! 3,000. At ang malapit nga na nakahula ay si Ate Allen. Tapos yung dalang cake nga ni na kuya, nilantakan na rin namin. Ito nga pala yung tinapay sa Kalahi. Kilala nga itong cake na to dito sa San Pablo. Lalo na pagka malapit na ang Pasko tsaka bagong taon. Ako marami kayong makikita nagtitinda niyan. Mabili din kasi yung kanilang yema cake. At ayan, halos ubos na nga rin lahat ng pagkain na naan dito sa lamesa. At syempre, nakapagpahinga na nga rin kami. Kaya ayan, nagkaya-kagan na nga kaming umuwi. So ganito yung itsura niya kapag ka nandito ka sa taas. At ayun nga, sana meron pang kaunting liwanag para yung iba pang view makita pa natin. Hindi nga kasi natin nalibot lahat kanina. At dito nga sa may taas, dito nakadisplay yung mga sinaunang picture, kung ano yung itsura nito dati. At ayun nga, sa katagalan na nga din ng panahon, na-develop na nga ito at gumanda pa lalo. Lumabas na nga rin kami niyan, pero sa kasamaang palad nga, medyo madilim na. Pero kahit naman madilim, maganda pa rin naman yung mga view. Tapos dito nga, ay libreng-libre, pwede kang manalangin dito mga kumarites. Kaya kung makikita nyo nga, meron nga mangilan-ngilan na mga nananalangin niya dito. Ang ganda nga rin ng design ng kanilang pinaka-chapel dito kasi para ka lang din nasa garden. At ayan, dito nga sa part na to, hindi pa nga rin kami nakapunta. Yun nga lang sayang kasi madilim na. At ayan, sabi nga nitong aking anak, doon nga daw may covered court. Yun nga lang hindi ko na nga kita kasi nga madilim na. Sayang talaga kung medyo mainit nga kanina, napakasarap nga gumala dito. Maganda rin kasi siya sa gabi mga kumarites dahil nga may mga ilaw. Ang ganda kasi mga kumarites ng ambience niya. So ayun, nagpicture lang kami ng kauntian tapos lumakad na nga rin kami. Titingnan pa namin kung may makikita pa nga kami dito. Ay aba, ngayon ko nga lang nakitang sweet aring mag-asawang are. Ay joke lang daw pala yon, sabi ni Ineng. Masakit lang pala ang paan ni Kyle, ay wala palang saklay. Ay akala ko'y tunay na Hindi kasi masyadong makalakad si Kyle kasi masakit yung paa niya. At ito nga dinadaanan namin mga kumarites, ito ay papunta na sa parking. Pero kahit papunta ka sa parking, ang gaganda pa rin na madadaanan mo. So yun nga, hindi na siya masyadong kita kasi gabi na nga, pero ang ganda pa rin talaga niya. At ayan, dito nga ay parang may falls pa. At dito naman ay may bangka. Sabi ni Inay, sasakay daw kami dyan. Charot. At yung style nga ng mga bahay dito, pa-triangle. Na kung sa bahay nga, yung bubong lang talaga yung kita. At ayan, dito nga sa may bungad, naandito nga yung CR. Kaya sabi ni Inay, si CR daw muna siya. Tapos, merong pabilog na ganito. Na-curious naman ako kung ano, sabi ni Ate Allen, mga kwarto daw yan. Kasi yung mga staff nila dito, dyan na nga nakatira. Kaysa naman nga mag-uwian. Pero ang galing no, ang galing talaga ng may-ari nito, nakaisip ng ganyan. At least nga inaan dito na, pwede ka mag-stay in. Kaya kung sisilipin mo nga, kwarto nga lang siya. At halos lahat nga ng style ng bahay dito, ganyan. Ewan ko lang kung yung iba pwedeng pag-check-inan. At yan, yung iba nga ay may mga tao, yung iba naman ay mga nakasarado. Kita nyo naman kapag may tao, may tsinela sa labas. Charis. Sayang talaga, hindi na natin naabutan ng may liwanag pa. Madami pa sana tayong makikitang magagandang view. Pero yaan na, malay mo, makabalik pa tayo dito. At yan, dito nga sa may labas, meron pa rin ngang ginagawa. Kaya mga kumarites, kung mapapadaan kayo dito sa San Pablo, ay itry nyo nga dito pumunta sa Paraiso de Avedad. Hanapin nyo na nga lang sa Waze o kaya sa Google Map. Madali lang naman tong mahanap. So, yun lang naman mga kumarites. Thank you for watching. Bye!